Okay, update tayo sa BTC at Christmas na ngayon, no? Matutulog na dapat ako kaso di rin kasi ako nakabantay dito kasi Christmas eh, no? So merong mga family gathering tsaka hangouts sa mga tropa, no? So hindi ko nabantayan to. Actually inaabang ko na tong area to, no, na potentially mag-breakdown. Ang isa sa mga pinakamalalaking calls natin or invalidation natin dito na pwede natin masabi na hindi tayo magkakaroon ng extrang pump dito, itong type of ganito, no, type of overlaps na to, no. So na bigay ko ata to, alam ko na bigay ko to sa mga either sa hindi sa last video, extra video yun, eh, no, yung isa pang video na yung update video na-upload ko, na meron tayong overlap dito na medyo hindi magandang sign to for the bulls, no. Meron tayong overlap, so nagkaroon pa siya ng isa pa push up dito, then ay na mukhang ito na yung final na push up, no. Pero di natin masasabi, di natin masasabi kasi nakakita ko na maraming probabilities dito sa ngayon. Ito lang yung problema dito, no. Medyo marami ang probabilities sa ngayon. Papakita natin isa-isa ang mga probability. So mabilis lang to, bago ako matulog. Meron tayong ABC correction dito na potential. So meron tayong A wave, B wave, at ang kakalabasan mukhang magkakaroon tayo ng C wave. So itong C wave na to, hindi natin sure kung flat correction, pwedeng ganyan lang correction yan na 335. Sasabihin natin mukha itong no, pwede natin masabi meron tayong some sort of ABC dito. Pwede natin ganito gawin ng ABC niyan, ABC na ganyan, hindi natin masasabi. Meron tayong kasunod dito, ABC rin dito, ABC na meron tayong 5 wave counts pa rin kasi, no, meron tayong potential dito, no, 1 maliit na push up, then mag-weak down agad. Yan, 1, 2, 3, 4, 5 na C wave potential. Then kaya tayo natapos dito sa C wave, pwede tayo kasi gumawa ng panibagong 5 waves dito, no, na 1, 2, 3, 4, 5 dito, possible yun, no. So ayun ang isa sa mga nakikita natin. Then most likely magpapump ulit yun kapag ganun lang ang ginawa. So meron tayong corrective move na papatapos ng C wave at magpapump pa na isa pang beses, possible yun. Meron din na probability na baka no, na baka mas malalim. Ganun pa rin, ABC pa rin naman, ABC, at baka mas malalim lang ng onte na ganyan. Ganun pa rin naman yun, same concept, pero mas malalim lang ng onte. So tignan natin ang fibs natin mula dyan, dito, tsaka dito. Mapapansin natin kung nasaan ang support sa ngayon. Meron tayong some sort of ascending triangle dito, hindi ko madrawing yung maayos yan, ascending triangle na ganyan, at bin-breakout natin. Pagka breakout, malakas na pump, no. So ibig sabihin meron tayong resistance dito sa area to na possible gamitin as support dito sa mga area to, at ang target madalas ng C wave 1.272, 1.236 area, no. So possible dito rin tayo makakarating. Okay, ganon din ang yung mababang ABC correction na ganito, no. Pwede rin dito banda kunin ang liquidity nito, no. So tatandaan natin ang 1 fib isa sa mga target ng C wave rin yan. So ang pinaka target actually na C wave dito, no, etong 1 fib, 1.272 at 1.618. Okay, etong tatlong yan. So medyo malaki to, no, kung saan siya pwede mag-bounce. Okay, so pwedeng dito, pwedeng dito, pwedeng dito. Pero pag nakarating tayo dito, nagbubukas siya or nag-unlock siya ng probability na pwedeng maging impulsive move siya. Okay? So papakita natin yan, ibig sabihin ang C wave natin pwedeng dito, or pwedeng dito. Okay? Then magpapump pa rin yun. So either dito, yan, magpapump dyan, magpapump dyan, magpapump dyan. Basta mag-support, pwedeng mag-pump. Okay? So ayun ang actually bullish yun kasi kakalabas na meron pang isa pang pump na kakasunod. Pero sa short term, makaka-expect tayo ng dump muna. Okay? So meron na tayong sa short term, meron tayong
isang structure na pwede tayo mag-dump ng di ganong kalakihan, saktong malaki lang na pwedeng hanggang dito lang or hanggang dito sa mga to, no? Okay, paano naman kapag bearish, sorry. So actually short term bearish lang to pero magiging bullish siya eventually. So masasabi kong bullish siya actually. Paano kapag bearish? So meron tayong ganun pa rin. Imbes na ABC ang gagamitin natin yung 5 waves. Meron tayong 1, 2, then dito banda yung 3, 4, 5. Kung saan man tong 4, 5. Pero yung kailangan natin i-focus dito yung number 3. Yan, yung number 3. At ang kakalabasan, sa loob na ito, meron tayong 5 waves dito. 1, 2, 3, 4, 5. Complete. Tapos meron tayo ditong ABC. Na yung second wave dapat ABC correction lang. So tingnan natin kung meron A, B, C. So napakita ko naman dito, no, na ang second wave dito or yung B wave, pwede kasi maging B wave rin to, no. Ganito, no, A, B, pasok pa rin naman siya, ABC pa rin naman to, no. So pasok to, pwedeng maging impulsive move to. Ang kailangan lang nating abangan dito, etong yung kanina natin pinag-uusapan sa ABC correction na kung pupunta siya ng 1.618, yan, magkakaroon tayo ng ma-unlock natin ang potential impulsive move to the downside. So ang hindi natin sure ngayon na itong move na to, okay, kasi itong wave na to pwedeng ABC na ganito kasi masyado maiksi to, no. Ito yung problema kapag masyadong maiksi yung mga dump na to. Malakas pero maiksi. So, may possibility siyang magkaroon ng ABC na ganyan or pwede magkaroon ng gantong classic ABC, or baka 5 waves talaga to, no? Na 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Meron din sa ibang chart dito nag-i-start yung yung wave, no, kasi may higher high dito. Pwede pa ring ABC correction yun, no? Na ganito, A, B, C pa rin, possible pa rin yun. Okay? So medyo mahirap siya mabasa sa ngayon, masasabi ko. Ang kailangan natin i-focus yung potential pagbabagsakan nitong price na to. Medyo mababa yung probability na after natin mag-dump dito magpapump agad tayo. Medyo mababa yung probability pero possible yun. Papakita ko mamaya. Pero sa ngayon ang masasabi ko, ang minimum target ay mga banda dito or possibly dito, no, liquidity grab, no, ganyan ang masasabi kong highest probability, no, kasi pag titignan natin ang volume nito, yan, ang dump na to medyo malakas ang volume, no, yung final pump nito at yung dump nito sa napakalit na candle na to, medyo malaki yung red candle na to. Ibig sabihin marami pa rin nagtatry bumili dito, pero medyo nananalo na yung bears. Okay, so zoom in tayo, yan, pero medyo nananalo na ang bears dito kasi sa napakaliit na candle na to, malaki yung volume, no, so pwede natin masabi okay, medyo malakas yung volume nito sa some sort of rejection. Okay, sa some sort of rejection. Kung titignan natin yan, meron tayong mga candle closes dito. Ganyan. Actually, kung tingin tayo ng daily, baka dun yung candle rejection, no? So, marami tayong resistance dito sa area to, no? Actually, meron din dito sa malit na to, pero mas importante yung nasa taas. Ito. No, pupunta tayo ng 4 hours. Mapapansin natin kung saan siya nagko-close. So, nagko-close below etong dalawang to, no, makikita natin nag-weak up. Okay, mag-weak up, pero mapapansin natin yung close, lalo na sa high volume, nasa ilalim. Okay, nasa ilalim, no. So pwede tayo maka-expect na meron tayong matinding resistance dito at basically dapat nakapag-short ako diyan, kaso nabibisi rin kasi ako, no, at ito hindi rin ako naka-enter dito. Inaabangan ko yung retest rin nito, retest nito. Yan, dito kung magre-retest man siya or at least man lang dito sa mga levels na to, yan, sa mga levels na yan. So buburin ko lang to, yan, tsaka yan. So hindi siya ganong nakapag-retest, no, bago sa Christmas.
Inaabangan ko to kasi ito, kung aangat dito sa mga 44k, baka nag-short na ako dyan. Pero isa rin sa mga rules ko na di ako magte-take ng ng posisyon, no, kasi punishment ko sa sarili ko. Pero siguro good na rin na hindi ako nakapag-short dyan. Iniisip ko mag-short, pero yun nga, buti na lang medyo na-busy rin, no, kasi Christmas, no. Anyway, papakita ko lang to na meron tayo kasing some sort of range dito. So siguro mga ganito lang ang range niyan, ganyan. So meron tayong mini range dito, mini range na ganito, mini range. Burahin lang natin to lahat. To. Yan, ito lang iiwan natin. So meron tayong some sort of mini range pa nga, kasi ganito pa yung drawing ng range niya, no, ganyan. So hindi natin sure kung candle closes or no, kung titignan natin. So meron tayong minimum target dito. Kung titignan natin sa breakdown, yan, kaya tayo nagbabounce dito sa ngayon. Kasi meron tayong minimum target met. Okay, ito makikita natin perfect siya na meet, no. So possibly hindi ata ganito, no. So possibly hindi ganito. Tingnan natin. Possibly hindi ganyan, ano. Pero basta ando dun sa area ngayon, no? Ando dun sa area ngayon. So madalas kapag meron tayong mga breakout, breakdown, ganito ang mga technical targets niyan, no. So makaka-expect tayo at least may some sort of bounce sa ngayon. Hindi natin sure kung papasok sa loob kasi medyo ano to, no. Etong mga overlaps na to dito, tsaka dito, medyo bumababa yung probability na magkakaroon tayo ng push to the upside pa. Pero meron tayong sitwasyon dyan na pwede siyang mag-push up pa. Okay, meron tayong sitwasyon dyan, at ayun na lang yung natitirang option para mag-push, which is nagbibigay na idea sa atin na medyo mababa na yung probability ng pag-push up, push higher. So ito yung 45,500 area, actually monthly level to, no. At kung titignan natin yan dyan sa monthly, makikita natin meron tayong monthly level dito. So pinapakita ko lang, no. So ibig sabihin meron tayong matinding resistance dito sa 45,500 kung magpo-push up tayo, no. So only way na mag-push up pa tayo dito ng hindi impulsive, dapat ending diagonal ang gagawin nito. So or some sort of diagonal. Hindi ko masasabi kung ending diagonal or leading diagonal, no? Kasi pwede pa tong maging yung mababa nga lang yung probability kasi meron tayong ganito, no. Teka, papakita ko nga muna. So parallel channel, ito hanggang dito. Tapos bagsak natin ng ganyan, then extend natin dito. Mostly parang ganyan, no. So uusog pa natin dito. Meron tayong potential. So meron tayong ABC dito, no. Kung ABC lang to, some sort of ABC dito. So ang kakalabasan dapat ito either first wave or fifth wave siya na ending structure. So possible na pwede tong ending structure. Meron tayong 1, 2, 3, babalik dito sa mga bandang 41,800 area, 4, at isa pang 5, no, na higher high dito, then pwede natin masabi macro fifth wave to. Pero kapag hindi siya macro fifth wave, baka macro first wave to ng mini first wave ng macro fifth wave. Actually, tignan nga natin kung possible. So teka lang, medyo mahaba na to, no? So ganito dapat ang bilang niya, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4. Medyo mahaba na to, no? So possible na macro fifth wave na talaga to. Macro fifth wave na ganyan. Pero in case hindi pa tapos to, pwedeng gumanyan yan, gumanyan na mga bandang 52k. Okay? At doon papasok yung mini first wave, mini second wave, third, fourth, fifth. So ano lang to, yung probability nito medyo mababa pa sa ngayon, hindi ko pa makita yung high probability nito, pero possible na mangyari to, okay? Sa ngayon, may expect ko kung ganito ang gagawin ni BTC, most likely dito na yung fifth wave. Okay? Kasi mayroon tayong matinding resistance dito sa 45,500 area. Okay? So may possibility to kasi kung titignan natin ang waves nito,
pwede rin kasing ma-argue na tigti 3 waves lang to. Meron tayong 1, 2, 3. Madalas kapag may mga leading diagonal or ending diagonal, puro 3 waves lang ang laman niya. Meron din tayong 1, 2, 3. Meron din tayong potential 1, 2, 3. At potential na baka magkaroon na naman tayo ng, hindi natin sure kung saan to, baka dito yung 1, 2, 3. Okay? Then kailangan natin bantayan to kapag nag-bounce dito at pumunta dito sa mga area to, potential short target to. Ganun din, potential long target to, no? Kaso yung masasabi ko dito, abangan natin yung volume, kasi ang dami basa dito sa ngayon, no? Medyo mahirap to sa ngayon i-ride ng kung maglo-long tayo or mag-short tayo dito sa mga area to. Lalo na dito syempre kapag nasa gitna tayo, no? Huwag tayo magte-take ng position diyan. So sa ngayon, ang masasabi ko, lahat ng na TA natin dito, babagsak muna dito sa mga area to, or dito sa mga area to, or dito sa mga area to, or dito sa mga area actually dito na banda, no? Kung bumagsak lower dyan sa mga area yan, lalo na sa 38k, lower sa 38k, pwede pa tayo maka-expect ng downside. Okay? So lahat ng technicals ang sinasabi, magdadump muna tayo ng onte, di natin sure kung gaano kalaki. Okay? At least sa impulse wave theory, minimum dump hanggang dito sa mga area to, or dito sa mga area to, or dito sa mga area to. Okay? Minimum lang yon, at magpa-pump yon lahat. Magpa-pump yung lahat, hanggang hanggang 37,800 area, no? Na pwede pa mag-dump dito, tsaka magpa-pump pa lang, no? So lahat ng possibilities na to, kung bumagsak dito sa mga to, lahat yan magpa-pump most likely. Okay? Pero ang pinaka move natin sa ngayon, magda-dump, no? So abang tayo ng potential dump. Ang invalidation ng susunod na pump na ganito, ang invalidation nito bandang lower low more like kapag na-break niya to, no? Kapag na-break niya to ng high volume at nakaabot ng 1.618, ni-retest lang to, kasi ganito ang yung impulsive theory niyan, yung fib ng 1.618, ito, tsaka ito, na kapag naka-reach tayo ng 1.618, no, actually 37,400 area na pala to, no? So kapag naka-reach tayo dito, mag-aaroon tayo ng potential third wave, no? Or confirmed third wave, possible kasi pwede pa rin maging C wave to, no? So ang labanan dyan, C wave lang ba to or third wave, no? Kung pupunta man dyan, no? Ang labasan, kapag nakarating dyan, mag-aaroon ng chance maging third wave. At kapag hindi tayo nakalabas pabalik dito, expect natin baka bumagsak lalo, no? Kailangan kasi mag breakout ulit at mag-pump, no, para masabi natin na okay, C wave lang siya. Okay, so medyo marami tayong information, baka na i-info overload na kayo. So ayun, siguro update natin. Tingnan natin ang DXY. Most likely walang galaw si DXY. S&P 500 ganun pa rin. Okay, so ayun lang siguro update natin. Ang trading idea, wala sa ngayon, no? Wala. Kung gusto niyo mag-short dito, meron tayong wala akong makitang dito, no? Long opportunity dito sa ngayon. Ang long opportunity pa minimum dito pa sa mga area to. Siguro swing failure pattern dito. Actually hindi pwede, no? Kasi nag-weak down rin tayo, no? So possible mag-swing failure dito, bull swing. Then push pa papuntang 45,500. Iingat lang tayo kasi maraming indication sa short term na babagsak pa tayo, no? So isa to, sunod dito sa mga area to, ang sunod dun pa sa mga bandang 39,38,500 area, no? Then yung isa pang sitwasyon na kapag sobrang bearish pala, yung break, retest, dump, no? So maraming indication na magda-dump muna tayo, no? Pero at the same time, marami ding basa na pwede tayo mag-pump dito sa mga area to, no? Yan, pwede tayo mag-pump sa mga area yan. Okay, so kailangan natin mag-intay ng na masasabi ko, no, invalidation of some sort. At isa sa mga invalidation siguro na pwede natin masabi para
Tumaas lang ang probability, hindi natin masasabi confirm natin. Tataas lang ang probability na babagsak tayo kapag na close below tayo dito, no? Basically ito. Yan, pag nag-close below tayo. So wala tayong makitang structure na na definite invalidation point besides dito sa area to. Dito sa 38k area. So dito pa yung invalidation ng pump na matindi. Invalidation ng bear, yung invalidation ng bear kapag hindi tayo nakarating dito, no? ayun yung pinaka-invalidation niya. At most likely kapag dito nagbabounce tayo, or dito tayo nagbabounce, o kaya dito tayo nagbabounce, puro invalidation ng bear yun. So mas marami yung chance maging bullish, chance na maging bullish siya. Yun nga. Pero yun nga, ang bottom line, most likely magdadump muna tayo ng onte. Minimum ito, then isa pang pump, or kung hindi, yung mga susunod-sunod pang targets, no, ang pagdadampan natin. So ayun siguro update natin. Kayo na bahala doon sa information kung magte-trade kayo ng long or short. Syempre babantayan nyo yung volume, babantayan yung RSI. Yan, RSI ganyan kunwari. Kung makakita kayo na kunwari ng push down dito pero lower RSI, meron tayong hidden bullish divergence na ganyan. Tapos higher high to, ibig sabihin nag-reset ang RSI at di pa rin mai-push down tong price. Mag-higher targets tayo most likely kapag gano'n na. Medyo mababa na tong RSI, medyo mababa na to. So abang lang. Okay? So ayos, update natin. Ingat trades at GG's boys.